tumugon na po ang gobyerno ng Pilipinas, partikular po ang Department of Agriculture, sa naganap po na malawak, mas matindi tong lindol, no? Mas matindi to pong lindol ng naganap na lindol dito po sa Davao Oriental. 7.5, no, ang magnitude. Dito po sa destructive na lindol sa Bogo City, Cebu, ay ano lang po, no, 6.9. Ito po 7.5 magnitude. Grabe po to. Mas grabe po to. At mas grabe po ang pagtugon, no, ng ating Department of Agriculture. Nakakatuwa po, palakpakan po natin. Maraming salamat po sa mga taga-Department of Agriculture. Minsan pa pinakita nyo na kayo po ay talagang maaasahan, no, sa mga pagtugon, no. Kagyat pong tumugon ang Department of Agriculture at nagbenta po ng 20 pesos na bigas. Alam po ninyo, ito yung problema, no, Mr. President. Kinakantsawan na nga ng lahat yung ginawa ninyong pagbebenta sa Cebu. Pero dahil hindi nakakarating sa inyo, meron po kayong no, ayaw nyong makinig sa taong bayan, o meron po kayong yung pong nagpapabango po, hindi po naririnig, hindi nyo po naririnig yung kantsaw sa inyo. Ang kantsaw po sa inyo sa Cebu, may sakuna na nagawa nyo pang magbenta ng 20 pesos na bigas. Siguro, ang feedback na pinaparating kay BBM, ang galing po ng ginawa nyo, Mr. President. Nagtinda kayo ng bigas. Hindi nyo po alam, no? Pinagtatawanan po ng mga vloggers, pinagtatawanan po ng mga tao na ngayon lang kami nakakita ng presidente na sa kabila po ng sakuna ay nagawa pang magbenta. Pinamimigay po ng iba. Oh. Ang dami pong mga tumutulong, pinamimigay po nila. Namimigay ng bigas, dilata, maiinom na tubig. Yung Malacanang po, sa pamamagitan po ng Department of Agriculture, nagbebenta kayo ng 20 pesos na bigas. Oh, inulit nyo pa. Inulit na naman. Ito po, inulit po nila yan sa Davao Oriental. Sabi po rito, just in. The Department of Agriculture, DA on Friday, October 10, 2025 says that 20 kilos per kilo, 20 per kilogram rice under the Benteng Bigas meron na program may be available in all provinces in Davao's region within the month to aid affected. Kala ko naman kagyat. Etong buwan pa pala. Wala pa po pala. Inuna lang po yung press release. Talaga tong gobyerno na to. Nauna pa yung press release eh. Magtitinda na rin lang nga. Wala pa pala. Inuna muna yung press release. Available within the month to aid affected Filipinos following the magnitude 7.4 earthquake in Davao Oriental. DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. also ordered an immediate assessment of the earthquake's damage to the agriculture sector. Nakakatawa naman kayo, Mr. President. Alam po ninyo, inulit nyo pa, pinagtawanan na namin kayo na lahat po ng tao tumutulong ng libre, tapos kayo po nagtitinda ng 20 pesos na bigas sa Cebu. Inulit nyo pa. Matindi talaga kayo, Mr. President, no? Kakaiba talaga kayo. Bakit kaya kakaiba si Mr. President? No? Bakit po kaya napakahusay ninyong mag-isip? No? Bakit po kakaiba po kayo sa lahat ng presidente? Ang mga presidente po napaka-normal po. Ang una nilang gagawin, pag nabalitaan po na may mga sakuna ay magpapadala po ng tulong, libre. Kayo po naisip po ninyo magtinda. Grabe naman, Mr. President. Ano na lang ang gagawin natin yan? Alam niyo po kung bakit po kakaiba ang ating si Mr. President? Ito po, pakinggan niyo po to. Ito po ay sa kanya pong podcast na tinatawag, no? Pwede po natin to sa yung unang bahagi po ay igagaya natin sa boses
ni law bender Erich Tulfo. Sometimes, sometimes, I hear in the back of my mind, my father. Hindi po. Sige, basahin na po natin naman to. Sometimes, I hear in the back of my mind, my father. Oh, mahirap ano? Parang naririnig ko. Yan po ang sinabi ni Mr. President Bongbong Marcos. At ito po ay pinos ni Representative Kiko Barsaga. Ano naman po ang sinabi ni Congressman Kiko Barsaga? Ito ang problema namin sa iyo Ayan, sa problema daw po natin kay Mr. President. Ito ang problema namin sa iyo. Mas pinakikinggan mo pa ang multo kaysa sa taong bayan. Alam niyo po, kanina napag-usapan namin yan sa Berada Aguila, no? Talagang manghang-mangha tayo. Kakaiba talaga tong presidente na to, no? Siya lang po ang kumukuha po ng payo sa kanyang yumaong ama, no? Sabi ko nga, grabe naman, panay ghost project na nga po. Meron pong ghost flood control project, meron pong mga ghost farm to market road. Ngayon naman po, pati po advisor ni Mr. President ay ghost. Ang nag-a-advise po sa kanya ay isang multo. Kaya pala ganito. Alam niyo po, Mr. President, tigil-tigilan niyo po yung pakikinig. Ang nakakagulat pa po, ayon kay Mr. President, ay hindi lang po ang ama niya ang pinakikinggan niya. Hindi lang po ang yumaong ama niya. Yung nagiging advisor niya. Pati po yung mga yumaong gabinete ng kanyang ama. Siguro, ang mga sikat na gabinete niya na alam kong yumao na ay si katulad nila Blas Ople, di ba? Yung mga sikat na cabinet official. Sino po mga cabinet official ni dating Pangulong Marcos? Hindi lang daw po ang multo ni President Ferdinand Marcos Sr. ang gumagabay po sa ating Pangulo ngayon, no? Ang kanyang advisor na hinihingan niya ng payo. Kaya naman pala, mga multo pala. Kaya ako hindi po ako magtataka kung si Ed Caluwag, no, yung espiratistang si Ed Caluwag ay mabalitaan na lang natin na isa na palang cabinet official. Hindi po ako hindi po ako magtataka, Mr. President, kung biglang si Ed Caluwag po ay maging cabinet official nyo. Ayan, sa post rin po to ng isang nagngangalang Dalagang Pilipina, Pinks and Yellows uploading Remulla for prioritizing VP Sara Salen despite the miraculous insertions and ghost flood control projects only proves that they don't really hate corruption. They just hate the Dutertes. Yan po, ang paulit-ulit po natin, no? Ako po nagtataka rin, no? Kasi matagal ko na po na bakit tuwan-tuwa po kayo nung si Boying Remulla, no? Wala naman pong problema na natuwa kayo na si Boying Remulla ang ating ombudsman. Pero you are you are uploading for not so good reason, no? Masama po ang pinaghuhugutan ng inyong kasiyahan. Okay lang po sana kung natutuwa kayo dahil naniniwala kayo na mapipigilan ni Boying Remulla yung mga pagnanakaw sa gobyerno. Hindi po ba nakakatuwa po yun? Na natutuwa kayo na si Boying Remulla ay may kakayahan na pigilan ang mga pagnanakaw at saka mapakulong yung mga magnanakaw. Lalong-lalo na po rito sa trilyon na halaga ng flood control project. Hindi po Natutuwa po kayo dahil
inuuna po yung salin ni BP Sara, yung posibleng maimbestigahan uli yung walang katapusang ano na nga yun, yung confidential fund ni BP Sara, no? At yung posibleng muling investigasyon sa Parmali, yun po yung kinatutuwa ninyo eh. Kese hodang hindi mapakulong si Saldico, hindi mapabalik sa Pilipinas, mas masaya pa kayo basta maimbestigahan si BP Sara. Parte talaga tong mga dilawan na to ng diversionary tactics nito ni Pangulong Marcos. Sabi ko nga sa inyo yung ICI hangga't hindi nyo nilalive yung inyong mga investigasyon, wala po yan. Hindi po kami bilib dyan. Hindi nga namin alam. Sabi nga ni Ramon Tulfo, nagwawala si Mark Villar. Akalain nyo yun, nagwala. Nagwala daw si Mark Villar. Tapos sasabihin nyo, hindi totoo yan. Lagi po na lang ganyan. Pag hinala, may marami pong rito eh. Panay po mga scientists. Marami pong scientist sa Pilipinas. Panay po mga inventor at doktor. Mahilig pong mag-imbento ng kwento. Doktorin yung mga mandoktor po ng mga yung pong mga datos. Yung pong mga nagsasabi po na fake news, yung pagbagsak ng stock market. Kayo na po. Lalo na yung mainstream media. Bilib na bilib ako sa mainstream media ngayon. No? Wala man lang isa. ABS-CBN, GMA7, yung Channel 5, TV5, yung mga DCRH, yung mga naglalakihang dyaryo, Inquirer, Manila Bulletin. Wala ni isa sa kanila. Philippine Star, Manila Standard, Manila Times. Wala po ni isa sa kanila na na nagtangka po na mag-imbestiga. Dito po sa sinasabi kung totoo ba na hindi fake news daw eh. Yung pagbagsak ng ng stock market, ibig sabihin pag sumilip ka ngayon sa stock market, kulay green. Kasi po nag-stock market ako eh. Green at pula yan eh. Pag tinignan mo naman kulay pula naman. Kaya pati datos dinudoktor eh. Punong-puno po tayo rito na inventor at doktor. No? Kaya dyan po magaling ang ating gobyerno eh. Okay, doktorin, pati nga po, 'di ba, yung poverty alleviation. Naku, si Papa Gadon. Dinoktor lang. Hindi ko alam kung si Papa Gadon yung nagkwenta ng wala yatang kinalaman doon si Papa Gadon. Yung yung kwenta po nung mahirap. Grabe, si BBM lang po nakalutas ng kahirapan eh. In-adjust lang yung kwenta ng mahirap. Magkano na nga yun? 26? Pag ikaw po ay mayroong 26 pesos, nakakain ka ng 26 pesos, hindi ka na mahirap, mayaman ka. Bigla naging milyonaryo si Badong. Putyan, takaw ko. Isang kainan ko, minsan umaabot ng 200 pag nag-Jollibee, di ba? Putya, pag nag-Jollibee ka pala, hindi ka na mahirap. Grabe talaga to. Mga doktor talaga eh. Mga doktor po kayo. Bilib ako sa inyo. Ito naman po, pakinggan naman po natin. Ito po ay si Congressman Edgar Erice ng Caloocan. Sabi po ni Congressman Edgar Erice, hindi na pwedeng idahilan na politika lang ito. Ito pong dinadanas po natin na kahirapan, ito pong malawakang korupsyon, no? Ito po sinabi ni Representative Edgar Erice, hindi na pwedeng idahilan na politika lang ito. Hindi na pwedeng sabihin gawa lang ito ng DDS. Paninira lang to ng mga Duterte. Kaliwa o diliwan o pinklawan. Hindi na pwedeng isisi lang sa DPWH,
sa nakaraang administrasyon o sa mga kontratista, sapagkat ang pinakamalaking korupsyon na ito ay nagsimula sa ating sariling tahanan sa 19th Congress. Yan po ang pag-amin ng isang matagal na pong congressman na si Edgar Erice. Hindi na pwedeng idahilan yung politika, sinisiraan lang yung gobyerno, wala na po yan. Harapin niyo po ang katotohanan na ang pinagmulan ng malawakang korupsyon na to ay kayo po sa HOR. Ayan. Yan na po ang sampal sa inyo, mga congressman. No? Hindi na po pwedeng isisi nyo lang lagi kay Duterte kasi yan, kay Duterte kasi. Hindi na po ubra yan. No? Wala na po wala na maniniwala sa inyo. Ikalawa, talagang hindi na kayo paniniwalaan. Pareho lang yung badong. Oo nga. Walang maniniwala na lahat kagagawa ni PRRD. Kaya nga manghang-mangha ako dito sa mga dilawan at mga kakamping at makakaliwa. Paano nyo nakakuha na magdiwang na ang nababalitang gagawin nito ni Remulla ay mag-imbestiga sa mga past administration? Ngayon po may malawak na nakawan eh. Ngayon po may malawak na korupsyon eh. Kasi nga po, panay politika lang ang gusto ng mga to. Mamulitika lang ng mamulitika. Okay, eto po. So tama ka riyan, no? Representative Edgar Erice.